Binubuksan mo ang app at hindi ka makapaniwala sa iyong nakikita. Isang phone charger, ₱1 lang. Isang pares ng headphones, ₱3, isang t-shirt, ₱4. At ang pagpapadala nito mula sa kabilang panig ng mundo, libre. Kinukwenta ng utak mo at tumatanggi itong tanggapin. Paano posible ito? Mas mahal pa maghatid ng isang parcel sa kabilang bayan kaysa dito. Kaya paano nagpapadala ang isang kumpanya ng produkto mula sa kabilang panig ng planeta para sa ₱1 na may libreng delivery pa? May hindi tumutugma dito. At tama ka. Kasi kapag napakamura ng isang presyo, hindi mo natatanggap ang buong kwento. May isang tao, kung saan man, ang nagbabayad ng totoong halaga, hindi lang lumilitaw sa iyong resibo. May 4 na nakatagong dahilan kung bakit maibebenta sa iyo ng Temu ang mga produkto sa presyong mas mababa kaysa sa halaga ng paggawa nito. Pero may 2 sa mga dahilang ito, ang sobrang tuso at sobrang cunning, na ngayon ay nagmamadali ang mga gobyerno para itigil ito. Kaya naman, ngayon, susuriin natin kung bakit napakamura talaga ng Temu. Ipapaliwanag ng simple at sa huli, mauunawaan mo kung ano talaga ang binabayaran mo sa presyong iyon na ₱1. Ang unang dahilan ang pinakatapat, pero pinuputol ng Temu ang halos lahat ng nasa gitna. Kaya naman, isipin mo kung paano umaabot sa iyo ang isang normal na produkto. Isang mahaba, mamahaling chain. Ginagawa ito ng factory pagkatapos ibinebenta sa isang brand. Ang brand, ibinebenta sa isang distributor. Ang distributor, ibinebenta sa isang tindahan. Ang tindahan, ibinebenta sa iyo. At narito ang punto. Pero bawat isa sa mga kamay na iyon, kumukuha ng tubo. Kaya naman, bawat isa sa chain na iyon, nagdaragdag ng kanilang tubo sa ibabaw. Sa panahong umabot ang isang ₱5 produkto sa istante ng tindahan, pwedeng maging ₱25 na ito. Karamihan nito ay basta mga middlemen. Ngayon, tingnan natin ang ginagawa ng Temu, pero binubunot nito ang buong gitna ng chain na iyon. Kaya naman, sa Temu, madalas kang bumibili halos direkta mula sa factory sa China na gumagawa ng produkto. Walang brand markup, walang distributor markup, walang store markup. Ang factory lang at ikaw. At iyon ang parehong produkto, pero ganap na walang mga middlemen. Talagang pwedeng maging fraction ng presyo. Kaya naman, ang bahaging ito ay tunay na matalino at ganap na patas. Pero bahagi lang nito ang nagpapaliwanag sa buong mahika. Kasi ang factory direct, hindi pa rin gagawing libre ang pagpapadala mula sa kabilang panig ng planeta. Para dyan, gumagamit sila ng loophole. Pero narito ang lihim na sandata. At ito ay isang wild na paraan. Kaya naman, tinatawag itong de minimis loophole. Manatili ka kasama ko, kasi ito ang trick na nagpapagana ng lahat. Ngayon, alamin natin ang loophole na ito, pero normal na. Kapag pumasok ang mga produkto sa isang bansa ng maramihan, nakakatamaan sila ng import taxes, tinatawag na tariffs sa border. Kaya naman, nagdaragdag ito ng malaking gastos, pero halos lahat ng bansa may patakaran. Kung sapat kaliit ang isang parcel at sapat kamura, nakakalusot ito ng walang import tax. Ang ideya, inosente sana ito, pero huwag istorbohin ang maliit na regalo ng lola mula sa ibang bansa. Kaya naman, sabi ng batas, masyado itong maliit para mahalaga. Tinignan ito ng Temu at nakita ang gintong pintuan. Sa halip na magpadala ng malaking container, pero sa halip na magbayad ng tax, nagpapadala sila ng milyon-milyong munting individual na parcel, direktang sa iyong pintuan. Kaya naman, bawat isa sapat na maliit para makalusot sa tax ng ganap. Bawat order na iyong ginagawa, sarili nitong maliit na parcel na dumudula sa ilalim ng limitasyon, nagbabayad ng zero import tax, isang loophole para sa munting postcard. Pero ginagamit para igalaw ang isang bundok ng produkto, isang maliit na kahon sa bawat pagkakataon. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit madalas mas mura para sa kanila na magpadala sa iyo ng isang item mula sa kabilang panig ng mundo.
kaysa sa isang lokal na tindahan na kailangang mag-import ng maramihan at magbayad ng tax. At ito ang eksaktong loophole na ngayon. Pero sinusubaybayan ng mga gobyerno para isara dahil nagkakahalaga ito sa kanila ng bilyon-bilyon. Kaya naman, ngayon, ang pangatlong dahilan, at dito naman nagiging medyo malaking usapan. Sa ilang item, sinasadya ng Temu na malugi o minsan ibinebenta nila sa iyo ang isang bagay pero mas mababa kaysa sa gastos nito sa kanila at kinakain ng lugi. Kaya naman, bakit gagawin ito ng kahit anong kumpanya? Dahil hindi talaga ang iyong piso ang tinutugis nila. Ikaw ang kanilang habol. Pero ito ay classic na gawin na tinatawag na loss leader. Kaya naman, ibenta ang isang bagay ng mura, kahit sa loss, para mahatak ang customer. Ang Temu, isang higante, gutom na bagong kumpanya, sinusubukang kunin ang buong mundo para gawin iyon. Pero kailangan nila ng milyon-milyong taong adik sa app. Kaya naman, ibinubuhos nila ang bilyon-bilyong dolyar sa kabaliwang presyo at libreng pagpapadala. Binibili ang iyong atensyon at ang iyong gawi. Sinasabi nila, pero kung makukuha nila kayo na magbubukas ng app na yon araw-araw, hahanap ng deals. Gagastusin nyo ang sapat na mga taon para gawing worth it ang unang lugi. Kaya naman, ilang ulit na mas malaki pa at may pangalawang presyo. Kinokolekta nila ang iyong data. Bawat tap, bawat search, pero bawat bagay na iyong nilingunan, tinuturuan sila kung paano ka talaga bumibili. Kaya naman, at ang data na yon, nagkakahalaga ng fortune. Kaya ang imposibleng presyo, bahagi ito ng advertising budget na nakadisguise. Nagbabayad sila para pagmayarian ang iyong atensyon, pero na siyang nagdadala sa pang-apat na dahilan. Ang isa na hindi nasa iyong resibo kahit papaano. Kaya naman, kasi ang isang piso na presyo, dapat manggaling mula sa isang lugar. At marami dito, nanggaling sa mga cornering kinaltas. Unang kaltas, kalidad. Pero maraming sa mga produktong ito, ginawa ng kasing mura ng makakayanan ng tao. Kaya naman, ang charger na huminto sa isang linggo, ang shirt na maglagot sa 3 hugas, ang laruang masira sa unang araw, ang mura, pwedeng maging mahal ng tahimik. Kapag kailangan mong bilhin ang parehong bagay ng 3 beses, ikalawang kaltas ang mga manggagawa. Pero ang mga presyong ganito kababa, madalas na ibig sabihin ay binabayaran ng napakaliit ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito. Kaya naman, ikatlong kaltas, ang planeta. Milyon-milyong munting parcel na lumilipad sa buong mundo para sa mga disposable na produkto. Lumilikha ng bundok ng basura at polusyon na walang naglalagay sa price tag. Wala sa mga ito ang lumalabas kapag kumakalkula ka, pero bahagi ito ng tunay na gastos. May nagbabayad palagi. Kaya naman, kapag mukhang imposible ang presyo, hanapin kung sino ang tahimik na sumasakop sa pagkakaiba. Ngayon, narito ang isang dahilan kung bakit napakamura ng app. Na wala kinalaman sa mga produkto mismo, pero ang app mismo ay isang makina na itinayo para paggastusin ka. Kaya naman, buksan ito at hindi ka lang namimili. Naglalaro ka ng isang laro na tahimik na dinisenyo para maakit ka. Ikutin ang gulong para sa premyo, pero countdown timer na sumisigaw na matatapos ang deal sa loob ng ilang minuto. Kumikislap na lightning deals. Libreng regalo kung bibili ka sa loob ng susunod na 5 segundo. Kaya naman, wala sa mga iyon ang random. Bawat isa ay psychological trigger. Dinisenyo ng mga eksperto para patayin ang maingat na bahagi ng iyong utak. Lumilikha ng panic ang countdown. Pero kaya bumibili ka bago mo maisip. Kaya naman, ang spinning wheel. Binibigyan ka ng maliit na hit ng excitement tulad ng isang slot machine. At dahil napakamura ng lahat, pero tumitigil ang utak mo sa pagtingin nito bilang tunay na paggastos ng pera. Kaya naman, 1, 2, 3 piso. Bawat isa, pakiramdam mo'y wala. Kaya nagdadagdag ka ng 10 sa cart mo nang hindi kumukurap. Iyon ang tunay na trick. Pero ginawa nila ang mga presyo ng sobrang liit. Kaya ang normal mong alarm sa pera, hindi na kailanman tumutunog. Kaya naman, iisipin mong mabuti ang isang 30 pisong pagbili.
pero 30 individual na ₱1 na pagbili. Dumadaan lang sa iyo nang hindi napapansin. At ito ang tahimik na gastos na walang binabanggit, mga return. Pero kapag dumating ang isang ₱2 item na sira, talaga ba ikaw magmamail nito pabalik sa kabilang panig ng mundo? Kaya naman, syempre hindi. Kaya kinakain mo na lang ito at itapon. Alam nila yon. Isang produktong sobrang mura para bagayan ng balik. Pero isang produktong hindi nila kailanman kailangang i-refund. Kaya naman, ito ang ultimate na walang tanong na negosyo. Disposable ang item. At gayon din ang iyong pera. Isang tahimik na piso sa isang pagkakataon. Ang exact model na ito. Pero may pinsan na nakita mo na kahit saan. Dropshipping. Kaya naman, iyon ay kapag ang isang seller ay naglalagay ng murang produkto mula sa factory sa malaking markup. At ino-order lang pagkatapos mong bumili. Pinagsasaluhan ang pagkakaiba. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Parehong idea. Murang produkto mula sa malayo, dinisenyo para maakit ka itapang buy. Kapag nakita mo na ang makina, nakikita mo na ito sa bawat app na binubuksan mo. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isa sa mga milyon-milyong regular na bumibili sa Temu. Naiintindihan ang appeal ng murang presyo. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Ibig sabihin ba nito na hindi mo na dapat kailanman ito gamitin? Hindi eksakto. Mas kapaki-pakinabang kung alamin mo kung ano talaga ang mahusay dito. Para sa murang mababang stakes na bagay na hindi mo kailangang tumagal magpakailanman, isang phone case, isang gadget, isang costume minsan lang, pwede itong maging tunay na deal. Para sa anumang mahalaga, isang bagay na electrical, isang bagay para sa bata, isang bagay na kailangan mong maging ligtas at tumagal. Mag-ingat. Ang imposibleng mababang presyo, isang senyales. Sinasabi nito sa iyo, may corner ang kinaltas kung saan man. Minsan okay lang yon. Minsan yun mismo ang bagay na hindi mo gustong makaltas. Gamitin ito ng bukas ang iyong mga mata at hindi ka masusunog ng surpresang ₱1. At narito ang tunay na aral, lampas pa sa isang shopping app. Kapag mukhang masyadong maganda para maging totoo ang isang presyo, hindi ito mahika. Ito ay isang kwento na nakikita mo lamang ang kalahati. Ang savings ay totoo, pero hiniram ito mula sa mga middlemen na kinaltas, mula sa isang tax loophole, mula sa cash ng investor, mula sa kalidad, mga manggagawa at ang planeta. Walang totoong libre. Ang gastos ay lumilipat lang sa lugar na hindi mo makikita. Kaya ang kasanayan, hindi ito iwasan ng mga murang bagay. Ito ay palaging tanungin ang isang tanong, sino talaga ang nagbabayad para dito? Sagutin niyon at gagawa ka ng mas matalinong desisyon sa iyong pera para sa natitirang buhay mo. Kung gusto mong makita ang money machine sa likod ng pang-araw-araw na buhay, mag-subscribe. Binabasag namin ang lahat. Draw on Simply. Kita tayo sa susunod.